Magandang araw po sa lahat. Narito po ang gabay sa pag-apply ng Expanded Career Progression o ECP gamit ang MIS o online system na itinakda ng ating Schools Division Office. Una, bisitahin natin ang ating website www.depedmis.com. Pagkatapos, gamit ang employee account, mag-login kayo. Pagkatapos nyo mag-login, punta kayo dito sa profile. Tapos, i-check nyo kung tama ba ang current designation ninyo at saka current position. At saka, i-check nyo rin kung tama ba ang information na nakalagay sa inyo dito. Lalo na dito sa PhilHealth, SSS at iba pa. So, pagkatapos, if ever, ang current position or current designation is mali. So, i-click lang natin itong edit profile. Then, punta tayo dito sa ibaba, dito sa official information. So, dito makikita mo ang current position. So, pili ka lang kung ano ang current position mo at saka current designation mo. Pag natapos mong i-update lahat ng profile info mo, so, punta ka lang dito sa ibaba, scroll sa ibaba, then update profile. Okay, pagkatapos nyong ma-update ang inyong profile, punta kayo dito sa recruitment, then performance requirement. So dito sa performance requirement, dapat sagutin nyo bawat domain ng lagyan nyo ng performance rating. So sige, lagyan natin. Ayan. Pagkatapos nyong lagyan lahat ng performance rating bawat domain, click nyo ang submit. So, pagkatapos nyo masubmit, scroll kayo dito sa baba. So, dito, ma-identify na kung ano lang ang pwede nyong i-apply. So, sa akin, ang kinaya lang ng performance rating ko is hanggang teacher 2 lang. So, dito makikita nyo ang apply button. Then, makikita nyo ang available position. Then, click. Then, lalabas na pop-up. Are you sure? So, do you want to apply this position? Then, okay. Pagkatapos nyong mag-apply, para mapasa nyo ang requirement ninyo, under manage, may button dito. So, click nyo lang yan. So, ito na. So, dito makikita nyo ang mga requirement na dapat nyo ipasa. So, paano makapasa? So, i-click nyo lang ang button na to. Then, browse. So, hanapin nyo kung saan nakalagay yung document na dapat nyo ipasa. Example, Annex C. So, for example, ito yung attachment ko for Annex C. Then, submit. Pagkatapos nyo masubmit, kung makikita nyo, isang button lang ito kanina, pero ngayon kung makikita nyo tatlo na kasi if in case na wala ka talagang attachment dito, so pwede mong i-remove. Pero kung may attachment ka, kaya lang gusto mong i-update, pwede mo rin din ito i-click ulit para maka-update ka ng file na gusto mong i-submit. So same as letter of intent, ganong process pa rin. Hanapin nyo lang yung attachment ninyo at saka submit. So dito naman sa Declaration of Awareness and Commitment, ang una nyong gawin, i-download nyo lang yung template. Pagka-download nyo sa template, kailangan nyo lagyan ng data yung file.
Pagkatapos na hiningi na yung data, pagkatapos pirmahan nyo applicant name, tapos pirma, pagkatapos i-upload nyo sa system. Example, ito. Then, submit. So, ganyan. Pag natapos nyo nang i-upload lahat ng file ninyo, make it sure na check nyo talaga kung ito ba'y makikita nyo. Kung ito'y hindi nyo makita dahil may error, dapat ang gawin nyo, i-remove nyo, tapos download kayo ulit hanggang visible sa side ninyo. Kasi pag hindi visible ang file sa side ninyo, malaking posibilidad na hindi din ito makikita ng evaluator. So dapat lahat ng file na in-upload nyo sa system, dapat sinigurado nyo na makikita talaga sa side ninyo. So i-check nyo isa-isa, dapat makita talaga. Okay, same din dito sa TOR. So upload ka lang din dito sa master degree. So example, master degree ko is Master of Education, graduate, no, units 23. Then yung attachment. Yan. Submit. So pag walang doktor, so wala kang ilalagay. Then dito naman sa training and seminars, ang gawin nyo, click nyo lang itong view profile. Then dito, add new. Then example sa training, matatag. Then ilang days conducted by division office. Then attachment, number of hours, so 3 days, 60. Example, 24. Ayan. So lagi nyong tandaan dito sa pag-upload ng certificate, dapat individual yung pag-upload nyo ng certificate. Okay? So next, sa work experience, same pa rin, dapat ang pag-upload nyo sa work experience dapat individual din. Save. So ayun. So pagkatapos mong mag-upload dyan, so refresh mo lang. So kung mapapansin nyo, wala pang nag-reflect kasi kailangan pa itong actionan ng mga evaluator. Okay? So proceed tayo dito sa eligibility, same as sa Annex C. Kailangan lang mag-browse ka ng file. So attachment, saan ba yun? So ayan, submit. So pagkatapos mong ma-upload lahat ng hiningi dito ng mga requirements, so ang kailangan mo lang gawin, kailangan mong double check talaga yung mga attachment na mga in-attach mo. Kasi pag sabi ko kanina, pag hindi ito makikita sa side ninyo, isiguradong hindi din makikita ng evaluator. So pag may error, dapat palitan nyo. Pag nag-upload kayo na mabibigat na mga files, kailangan i-compress ninyo. Okay? Sana po nagkakaintindihan tayo at magandang araw sa lahat.